Kahapon po, may nilagay tayo dito na itlog ng Bengala or ginya. Tingnan natin kung napisa ba. Hindi napisa mga kaprobinsya. Ito. Napisa oh. Nabasag. Hindi ito pwede. Ito po yung itlog ng Bengala. Hindi pa na buwak lahat yung kaniyang shell. Iniwanan lang to sa ating Bengala kasi may napisa na sa kanyang mga itlog. So malakas na yung mga sisiw. Ilagay lang natin to dito. Dong, tanawa yan din dong ha. Kaya marag mapisa na hape. Pero kabuk na po lagi. Pagka-check up pa rin are. Yung Bengala natin doon na nagliblim sa kabilang area, may napisa na itlog. Pero 3 lang yung sisiw. 3 lang. At iniwanan na yung ibang itlog. Kaya yung ibang itlog nilagay natin dito. Yung ating Bengala na may sisiw na 3, hinayaan lang natin doon. Hindi natin hinuli yung mga sisiw. Subukan lang natin kung kaya ba niyang alagaan yung kanyang sisiw na 3. Tapos yung itlog nila na pinalimliman natin ng pabo, hindi po napisa. Pero may bago naman tayo na pinalimliman ngayon. 14 pieces. Kasi yung iba na mga Bengala natin, nag-itlog naman doon sa kabilang area. Buti na lang nakita po natin. Nakita natin agad. 16 pieces po yung itlog nila, pero iniwan lang natin yung 2 para balikan sa pag-itlog ng ating Bengala. Kasi noong una po, kinuha namin lahat yung mga itlog nila. Lumipat sila na ibang pwesto. So i-try natin ngayon. Baka naman madagdagan yung itlog doon. Tapos sana hindi makita ng aso. At yung ating Bengala doon na may sisiw, puntahan natin para bigyan natin ng pagkain. Napakaila po sa tingin niya mga kaprobinsyo. Buhay baka yung kanyang sisiw na 3. Nailat tapos matapang. Buhay lang. Ay, alam oh. Tagaan natin, bigyan natin ng pagkain. Yan. Binigyan natin ng pagkain para makakain yung kanyang mga sisiw. Okay lang naman kasi pag may ulan, siguro dyan sila bumalik at magtago. Pati tuwing gabi, hayaan lang natin sila. Pero hinagisa na natin yung pagkain. Tingnan natin kung mabuhay ba niya yung mga sisiw niya na 3. Yung sisiw natin oh. Sisiw ng manok. Dito sisiw ng pato. Yan. May laman na lahat yung ating mga kulungan dito. Pero sisiw ng pato yung marami oh. Yan. Yun pa dito oh. Dito. Pinalabas po natin yung ating mga kalapati. Yan, marami na sila oh. Maganda tingnan mga kaprobinsya sa marami. Parondahin natin sila. Yung mga rabbit natin mga kaprobinsya oh, may maliit na rabbit dito. Nasa labas lang.
Patutuyo na raw yan, ha? Sinubukan namin na ihalo dito sa may kuan. May anak. Meron pa dito, oh. Nagsilabasan yung mga rabbit natin dahil may ulan kahapon. Yan, oh. Hello. Basang-basa yung kanila, balahibo. Umalik sila sa loob. Yan po ang disadvantage. Basta nasa labas na sila mga anak, nasa hukay. Pag may ulan, pero patutoy siya. Yung inahin natin, na pinakawalan natin, yung ina bumalik doon. Andito na sila na malagi sa ating area. Sana dito sila mag-itlog sa ating mga kulungan dyan, kasama sa ating tandang. Ay, di pa usa doon. Marami po yung mga rabbit natin lumabas. Taproda doon. Hinalo lang namin sa may anak dito. Nagsilabasan sila. Mayroon pa doon, pero mailap yung doon. Hindi natin makuha. Yung manok natin, katandang. Galing yan sa area 1. Kubra. Maghanap pa tayo ng ibang rabbit na mga maliliit. Baka may makita tayo. Subukan na natin na ilagay doon sa rabbit na may anak. Hindi naman yung inaway, Nakididi yung isa, Yan. Pero inamoy-amoy niya. Parang ito sa atin, Nakadidi mga kaprobinsya, Buti yung rabbit, hindi inaway. Yung rabbit na nilagay natin. Kahit alam niya na hindi niya anak. Yung isa din natin inahin, na kulay puti. Buti na lang, nadala siya sa ating tandang. Hindi yung ating tandang ang nadala. Kasi andun ito naman lagi sa kabilang bakod. Nagsimula na po dumami yung ating mga alagang manok dito. Kahit 5 lang yung ating inahin. Madali lang yan mga kaprobinsya. So sa ngayon may 5 tayong inahin na manok at saka isang tandang. Panghingi pa ng pagkain, Ganito po yung sitwasyon dito sa amin. Maputik, basta palaging umuulan. Dito na lang, nakahiwalay yung ating mga pato at saka pabo. Pag malapit sa bahay, tapos ganito karami, at saka walang bakod, mahirap. Ubusin nila yung mga tanim natin. So, pag may mga alaga tayong pabo, dan sa pato, dapat nakalagay sila sa bakod. Marami na po tayong pato dito. Kailangan na po natin magbawas ng pato. Sa sunod na araw, pagkawala na po natin yung ating mga pato na mga maliit, yun yung nasa kulungan. Pagkawala natin sila.
Maganda lang yung mga pato mga kaprobinsya, kahit palagi umulan or kahit maputik yung area natin. Basta mga malalaki na, makaka-survive po sila. Hindi sila madali makasakit, hindi katulad ng manok. Pag ganito yung stima, tapos manok yung inalagaan natin, delikado. Pero sila, napakatibay nila sa sakit. Mataas ang kanilang mga resistensya. Lalo na yung gansa, kasi pag bumuhos yung malakas na ulan, yung gansa, nasa labas lang, hindi sumilong. Sinalo yung mga ulan. Sa pabo, walang nagliliwim sa kanila. Parang nangarol sila or taglugon. Sinabasan na sila pagkatapos lang kumain. Nalayo yung mga gansa natin sa sapa. Maganda sana dyan pag malalim. Naalala ko po dati yung ating mga itik na maligo sa sapa. Marami sila. Pinagawan pa natin sila ng paliguan dito. Yung ibang pato din natin nasa sapa. Buti lang mga kaprobinsya, kahit makalabas yung mga pato natin, pero bumalik pa din sila doon sa kubo para doon ng itlog. May isang itlogan doon na napakaraming itlog. Parang tao naligo yung gansa ba. Ito yung pato doon. Subukan natin siguro dito. Paggawa natin sila ng paliguan sa sapa. Tambulan natin, harangan natin yung tubig para lumalim. Pero sa ngayon hindi pwede kasi palaging umuulan. At saka may baha. Pag may baha, kahit paggawan pa natin sila ng paliguan dyan sa sapa, masira lang pag may malakas na baha. Yung mga kalapati natin, minsan pumunta din dito sa sapa para maligo. Yung pato natin Yan. Nagustuhan po ng ating mga gansa mga kaprobinsya na maligo sa sapa Ay, isa naman. Pati yung iba nating pato naligo din sa sapa. Dito po mga kaprobinsya, dati nung may alaga pa tayong itik, may portion po dito na malalim. Pero nawala na po. Iba po yung tsura sa ating sapa dito nung dumaan yung malakas na baha, yung malakas na bagyo, yung mga malaking bato na anod. Yan po yung pato natin. May portion dyan na malalim, dun siguro sa naligo yung ating inahing baboy na nanganak. At yung mga biik niya malaki na mga kaprobinsya napakadali lang. Yan. At effective po yung ginawa natin na lagyan ng hara sa gilid ng dingding, tapos nilagyan natin ng tapal yung dingding nila. Pinakiutan natin ng tapal para hindi masyadong malamig. Yan po. Sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, yung anak ng ating inahing baboy ay nasa 13. Inakala natin noong una na hindi nga umabot ng 10 kasi maliit lang yung tiyan niya. Pero bumawi siya mga kaprobinsya nang hindi siya naglandi noong una, nung pinakasahan natin. Bumawi siya. Bigyan niya tayo ng 13. Mabawasan pa to ng isa para share ng barako. Hindi po yung ating barako yung nagkasa sa ating inahing baboy. Yan. So ayos.
At yung kapatid niya na pinagkastahan din natin ng barako. Malapit na din mga anak mga kaprobinsya. Siguro mga isang buwan lang yung hintayin natin. Pati yung iniay natin na mga dumalaga natin. Ito po. Yan. Ito, mula sa pag-iay natin, nasa 3 buwan na. At yung tiyan niya. Galingin ng lawas ba? Mas magaling galingin ng lawas, di? Ito yung hybrid natin na baboy. Yan. Pero maliit lang yung tiyan. Hindi katulad sa ating mga inahin na mga malalaki. Kahit hindi buntis, parang buntis din tingnan. Ito po, hindi natin ma-estimate kung ilan yung anak sa ating mga baboy dito. Ilan yung biik niya. Baka 5 lang. Kung magkano yung ibigay niya sa atin, tatanggapin natin yan. Ay, nagtatanong po kung anong klaseng similya yung kinumpit natin sa kanya. German Petuin po yung barako. So mga kabang. Tingnan natin kung ano ang kinalalabasan sa ating baboy dito. Ano yung itsura? Magmana ba sa tatay or magmana ba sa ating dumalaga, sa ating baboy na puro puti? At yung kapatid din niya mga kaprobinsya, oh. Yung tiyan. Yan. Pag manganak yung isa, so yung isa doon, so sunod-sunod na po yung 3 natin baboy dito. 4 po yung mulahin natin dito ngayon at isang barako. So malalaman natin sa sunod ng buwan kung alin sa kanila ang maraming biik, yung isa ba or yung isa. Pero yan po ang pinakaunang mana sa kanilang 3 dito. Taliguan natin yung ating buntis na baboy para mapreskuhan. Pag buntis daw, parang mainit yung katawan. So, kailangan natin paliguan. Pero dito sa amin ngayon, palagi namang muulat. Hindi masyadong mainit yung panahon. Pero yung inahin natin na nanganak, hindi lang natin paliguan para hindi mabasa yung mga biik niya. Yung mga buntis lang natin. Excited po tayo na makita yung mga anak sa ating mga dumalagang baboy. Excited po tayo na mga anak sila. Yung kaibigan ko kahapon, nag-usap kami kung ano yung gagawin natin sa ating mga biik. Sabi ko po, ibinta lang natin. Depende lang kung may bumili. Kasi hindi na po natin kayang alagaan. Kung sakaling mga anak, yung 4 natin ng mga inahin. Kahit tig 10 lang. Tapos yun po ang ipatining natin, maging 40 heads. Malaki yung gastos natin sa feeds. Pag 40 heads yung ipatining natin. So sabi ko sa kanya, pag may magandang presyo ng biik, binta lang natin. Or panglitson. Hanggang panglitson lang siguro tayo sa ating mga baboy dito. Pag 40 heads na, or 30, parang hindi natin kaya dito. Maliit lang yung area natin. Tapos yung feeds, napakamahal. Kaya depende lang sa sitwasyon natin dito. Kung maganda yung presyo sa biik, or panglitson, ibenta lang natin. Yung mga inahin lang ang ating alagaan. Yung mga biik natin mga kaprobinsya, na-inject na po natin sila ng iron. Tapos sa tingin ko po, pwede na po natin silang bigyan ng feeds para matuto sila.
yung una natin gawin, pahiran natin ng feeds yung didi ng kanilang nanay para maamoy nila. So makatimo-timo na sila ng feeds. May silent yung kasama natin dito, oh. Tuba, ibyok, tapos lagi na. Pilimiro pa na. Gahapon mo nagbutang. Atong sa adlaw niya. Pagsuka. Pwede na pagsuka. Yan, oh. Yan po yung isanggutan nila. Nagpadidi na yung inahin natin. Pagkatapos yung kumain. Yan po ang maganda. Good girl. Silalim. Silalim na. Nakakapagod niya ro. Sa mga nakaraang araw po, buti na lang nabantayan namin o nakita natin mga kasama dito. Kasi pumunta dito yung bayawak, galing po doon sa may kawayanan. Buti na lang nakita niya na parang pinagtripan yung ating mga biik. At napakalaki na daw sa bayawak. Hanapan natin ng paraan kung paano maitabo yung bayawak na yan. Kung sakaling hindi pa niya nakita, baka may nadali sa ating mga biik. Kasi dyan po galing, oh, sa may mga kawayanan. Masukal po yan. Tapos doon sa unahan, maraming mga malaking bato. Yan. Yan po ang ating mga biik. Napakaganda, napakalusog. Sana po tuloy-tuloy yan at hindi sila makaranas ng stress at sana hindi sila magtai. Yung kalaban po natin sa ating pag-alaga ng biik, yung magtai yung mga biik. Yan lang po ang ating kalaban. Yan, o. Napaka-effective po sa ginawa natin. Sa sunod na araw, pwede na yang ikapon. Bumalik agad sila sa kanilang area. Martis, oh. Kaparelax lang. Tess? Usa, Tess? Parang unti-unting nagbago yung kulay niya, mga kaprobinsya, oh. Hindi kaya to maging kulay puti pag nasa hustong edad na siya. Napakabait ni Martis. Hindi po siya mailap. Up, Tess, up. Tanaw natin mulawas, Tess. Up. Up. Yan. Tumayo si Marites. Pinulo natin ang kanyang pagpahinga. Yan po si Marites. Habang tumatagal, paganda na paganda yung kanyang katawan. Yes. Napakagwapa ni Marites. Kaya na bang, Dok? Saros? Si Dodong, oh, nakakita na ang gagamba. Dalitan. Ay. Gamay. Puro magkaraan. Oh, mabait. Manang-mana kay Pugi.
Nghe ta? Nghe ta? Đâu rồi tự nhiên sợ sẽ kể. Cute sa baka. Ah. Yung nanay ni Marites, oh. Binigyan lang namin ng napier. Minsan, pinalabas namin siya. Pinastol. Para makakain ng damo. Tapos si Marites, dito lang sa loob ng bakod. At yung aming asulapan dito mga kaprobinsya, oh. Dito, dumami na yung asula. Yung pagkain ng ating mga pato, pabo at saka gansa, hinaluan na namin ng asula palagi. Araw-araw, nagkuha kami dito ng isang balde. Ganun pa dito. Buti na lang, naisipan natin na buhayin yung ating mga asulapan dito. Napakalaking pakinabang po yung asula mga kaprobinsya. Maka-save tayo ng feeds. At dito yan. Yan, oh. Nabuhay na yung mga asula mga kaprobinsya. Noong una, naninilaw yung ating asula dito. Parang natuyo sila or parang namatay. Pero kalauna nabuhay lang. Sa ngayon po, palagi po kami nagtanim ng napier. At dito po, paararo din natin to. Yung iniisip namin ngayon, kasi palaging umulan, yung pagtatanim lang muna ng napier. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain natin, oh. Gulay, nanay gata, paksiw na isda. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Bimbani ba? Jigir. Nang. Ya kan? Ayo dong. Ha? Mahal ka daw. Mahal ka daw. Kalau tukang mama lagi ulit. Ikaw isa pa daw. Ako naman eh. Katimbong na no? Bailo. Ay mo yung gabi na ka. Ayaw mo do. Duduk bang yun? Ini yang nyamang ko. Ini play gabi do. Ini yang main labot. Dako kay emoji na heart ibot aw kes ng ibotang toy puno ko ni Pati yang hinaw. Ganyan yang pwede mo kes, pwede ba sa ikaw? Kes mo dagdag kayo ha. Bukan ini ko. Loading ko. Total dito na istorya ng hindi na mo sen. Hindi na po sen. Pag mas mangkot magulang na po agwan ta na. Ada. Wala gina. Nama lima ide ko pula. Lagi main ide. La enak eh. Masuk lang juga anak. Dia cakap.
Tatag na do nga kala man naman kay imagine lang niyo. Balik ikaw to Bart. Oo. Maapi naglaro. Classmate mo. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasumansat na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Happy birthday kay Sheila Katao Obiso. Birthday na September 2. Shoutout kay Nikki Kadilig from Manhuyod, San Jose, Negros Oriental. Happy birthday kay Andrew Rebuta. Birthday na September 4. Happy wedding anniversary ni na Mr. and Mrs. Albert Barundan and Jessica. Shoutout kay Roy Umali. Shoutout kay GC Rodriguez from Ontario, Canada. Shoutout kay Rogelio Paras watching from Long Beach, California. Shoutout kay LV Ibanez from Quezon City, Manila. Shoutout kay Dennis Kalapan from Doha, Qatar. Shoutout kay Teresita Sabanal. Shoutout kay Danilo Dimitrio from Cagayan de Oro. Shoutout kay Leti Sison from Montalban, Rizal. Happy birthday po sa pamangkin ni Sir Federico Espirito. Birthday niya August 30. Sir, hindi po nakalagay yung pangalan. So, happy birthday na lang po sa pamangkin nyo, Sir Federico Espirito. Shoutout kay Warlito Alvarez from Taguig. Shoutout Magsasaka Ako. Shoutout kay Val Manlapas. Shoutout kay Arnold Corpus from Binyan, Laguna. Shoutout nila Gilbert and Rinjoy Kaday from Davao City. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.